Where's the girl? Seryosong tanong ni Boss Mateo sa kanyang secretary. Ang tinutukoy niya yung babaeng napili niyang ikama galing sa isang prestiyosong bar. Boss Mateo, nasa loob na po ng suite ninyo. Sagot naman ni Chelsea. Okay, good. Samantala, ilang minuto na rin naghihintay doon si Rosalind para kay Boss Mateo. Ito, ang kauna-unahang pagkakataon na gagawin nito ni Rosalind. Dala ng matinding pangangailangan. Kinailangan ni Rosalind na kumapit sa patalim at lunokin ang pride. Isang tabi muna ang kanyang sariling dangal at puri. Sa isip niya, isang gabi lang naman to at pagkatapos ng gabing to ay hindi na ito mauulit pa. Nakasuot ng maskara si Boss Mateo para hindi siya makilala ng babae. Katulad ng laging ginagawa nito sa tuwing magbabayad siya ng babae para lamang pagbentahan siya ng isang gabing aliw. Pagkabukas ni Boss Mateo ng pinto, ay bumungad na kaagad sa kanya si Rosalind na nakaupo sa harap ng salamin at nakatalikod sa kanya. Dama naman ni Rosalind na may pumasok sa silid na yon. Walang ilang segundo ay parang dinala kaagad si Boss Mateo sa likuran ni Rosalind na hindi niya naramdaman ang bilis ng yapak ng mga paa nito. Ganong kabilis na para bang sabik na sabik. Walang intro-intro. At yun nga ang naging simula ng gabi na kailanman ay hindi nila makakalimutan. One-of-a-kind experience. Wait, what? Kinabukasan, naglalabas na sana siya na mapatingin siya sa mukha ng babae. Habang natutulog ito, namilog ang kanyang mga mata dahilan para mapapakagat siya ng kanyang ibabang labi. Sino nga bang babaeng nakasiping niya noong isang gabi? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Rosalind, baby, here's your baon. Always behave sa school, ha? Mommy prepared this just for you. I love you. Masayang wika ni Ginang Nam sa kanyang unika iya na si Rosalind. 7 taong gulang pa lang noon. 2 silang magkapatid. Si JM, ang bunso na 2 taon nang agwat sa kanya, at si Rosalind naman ang panganay. Wow, thank you, Mommy. For sure, masarap na naman to. Siyempre, ikaw ba naman ang nag-prepare eh? I love you too, Mommy. Sabik na sabi naman ni Rosalind. Maliwanag na maliwanag ang itsura ng mukha ni Rosalind nang tanggapin niya ang kanyang lunch bag. Sigurado kasi siya na masarap ang sandwich na inihanda sa kanya ng kanyang ina. Of course, just for you, honey. I love you. Sabi naman ni Ginang Nam, tsaka hinalikan sa noo si Rosalind. Oh, siya anak, naghihintay na si Kuya Gaspar. Mag-iingat kayo baby ko, ha? I love you. Sabi pa ni Ginang Nang at magalang na sumagot naman si Rosalind. Okay, Mommy, I love you too. Aniya at tuluyan na sumakay ng kanilang sasakyan. Sweet na bata itong si Rosalind. Mayaman ng pamilya at sa pribadong eskwelahan nag-aaral. Madaldal at palakaibigan ngunit kung minsan ay may nambubuli pa rin sa kanya sa school dahil sa taglay nitong kabaitan. Grade 2 na si Rosalind at tunay na natatamasa nila ang tunay na kaginhawaan at karangyaan sa buhay dahil nagmamay-ari lang naman sila ng ilang mga negosyo at iba't ibang mga properties sa kanilang lugar. At kahit na sobrang yaman na nila ay masasabing napaka-humble pa rin ang kanilang pamilya at hindi mayabang, hindi tulad ng iba. Samantala, magsisimula na sana ang klase nang tawagin ni Miss Sanchez ang isang batang lalaki na nakatayo sa may pintuan ng classroom ni Rosalind. Nakasuot ito ng fitted na polong puti na nakatuck-in pa sa kanyang pantalon na itim. Nakasuot ito ng salamin at halatang galang din sa maayos at mayamang pamilya. Seryoso lang ang mukha ng batang yon at sa wari nilang lahat ay bago nila itong kaklase. Nakatingin lang sa kanyang mga estudyante sa loob ng classroom na yon, kabilang na si Rosalind.
Napatingin pa nga kay Rosalyn na batang lalaking yun kaya naman kumaway kaagad si Rosalyn ngunit mabilis ding umiwas ang tingin ng batang lalaki hanggang sa tawagin na siya ni Miss Sanchez. Okay class, listen. This is your new classmate, Mateo. Be nice and friendly to him, okay? Pagpapakilala ni Miss Sanchez, kanya-kanya namang bulungan ng mga estudyante tungkol kay Mateo. Hindi kasi ito humingiti at pakiramdam nila sa sobrang talino ay mahirap ng pakisamahan. Okay Mateo, doon ka na lang muna sa tabi ni Rosalyn. Wika ni Miss Sanchez at doon itinuro si Mateo sa may bakanting upuan katabi ni Rosalyn sa may tabing bintana. Okay teacher, tugon naman ni Mateo at nagtungo na rin doon sa kanyang bagong upuan. Kung mailalarawan nga ang isang batang itong si Mateo, ay ito na marahil ang pinapangarap na maging anak na lalaki ng mga magulang. Tahimik na bata at responsable pa kahit bata pa lang. Malinis din sa katawan. Mahilig magbasa ng libro ngunit lagi namang seryoso. Hindi nakikipag-usap o nakikipagkaibigan sa iba at higit sa lahat, suplado. Ngunit magpagganon pa man, hindi pa rin iyon mapapalampas ni Rosalyn. Tuwing recess, paboritong tambayan ni Mateo ang lilim ng malaking puno sa loob ng kanilang paaralan. Gusto niya yon kasi tahimik lang doon at sariwa ang hangin. Walang taong gulang pa nga lang si Mateo ngunit parang matanda na kung mag-isip. Hi Mateo, nakapag-process ka na ba? Bakit hindi ka nagsasalita? Tumingin lang si Mateo kay Rosalyn sabay tingin sa kanyang libro na binabasa. Maya-maya pa ay naupo na rin si Rosalyn sa tabi ni Mateo at doon ay inilabas niya na ang kanyang baong sandwich na gawa pa ng mommy niya. Gusto mo ng sandwich? Nakangiting alok ni Rosalyn kay Mateo at inilahad niya pa ito sa harapan ng batang lalaki. Sumagot naman si Mateo ngunit ang atensyon ay nandoon pa rin sa libro na kanyang binabasa. Oh thank you, kumain na ako. Seryosong sagot naman ni Mateo. Okay, anong baon mo? Maling tanong naman ni Rosalyn tsaka kinagatan ng kanyang sandwich. Pasta. Matipid na sagot naman ni Mateo. Nanlaki naman ang mga mata ni Rosalyn dahil masarap din pala ang baon ni Mateo. Wow, masarap yan ah. Manghihingi pala ako sa'yo bukas, ang sarap pala ng baon mo. Sabi pa ni Rosalyn habang busy pang bibig sa panguya. Sa halip naman na sumagot si Mateo ay umiling lang ito at itinoon ng muli ang kanyang atensyon sa pagbabasa ng kanyang libro. Magaling sa klase si Mateo. Sa katunayan nga ay nahigitan niya na ang dating top student ng klase at ngayon ay si Mateo na ang top student. Napahanga pa nga minsan si Miss Sanchez sa tuwing sasagot sa recitation si Mateo dahil lagi itong may kaakibat na paliwanag. Kaya naman sigurado si Miss Sanchez na magkakaroon ng batang ito ng napakagandang future sa hinaharap. Nag-iisa rin niyang tagahanga sa loob ng classroom si Rosalyn. Nasa kada tamang sagot naman ito, si Rosalyn lamang ang pumapalakpak sa kanya habang si Mateo ay napapailing na lamang sa kanya. Samantala, sa paglipas ng mga araw ay naging kapansin-pansin naman ang pagbabago kay Mateo. Nakikita niyang unti-unti na itong nakikisalamuha sa iba dahil kay Rosalyn. Ngunit biglang nagbago na naman. Hindi na rin ito naging palasagot sa klase at naibabagsak na rin niya ang kanyang mga exams. Kung dati ay ito ang pinaka-neat and clean sa klase, ngayon ay pumapasok na si Mateo na madumi ang uniforme at hindi plansyado at magulo-gulo rin ang kanyang buhok. Kaya naman, nabahala na si Miss Sanchez at ipinatawag niya ang kanyang ama na si Mr. Delgado. Mr. Delgado, kaya ako po kayo pinatawag dahil sa status po ngayon ni Mateo sa klase. Top student po siya noon. Pero lately po napapansin ko na nagbabago ang bata. Nagiging matamlay sa klase. Hindi nakikipagkaibigan. At ang malala pa doon ay hindi na rin siya active magsagot sa klase at naibabagsak niya na ang kanyang mga exams. Mr. Delgado, I know something is bothering with him. At bilang advisor niya na talagang isa sa pinaka-nagtitiwala sa kakayahan ni Mateo, gusto ko po siyang matulungan. Pero hindi ko naman alam kung paano simulan kasi ayaw rin niya akong kausapin. Isa pa, dati siyang pinaka-neat and clean sa klase. Ngayon, napakalaki na po ng ipinagbago ng bata. Nag-aalalang paliwanag ni Miss Sanchez. Isa kasi siya sa mga taong pinagkatiwalaan sa kakayahan ni Mateo, kaya namang labis siyang nalulungkot at nanghihinayang sa nangyayaring ito sa bata. Kaya naman ay nakipag-ugnayan na rin siya sa ama ni Mateo para alam niya kung paano niyang matutulungan ang bata.
Sa kabilang banda, bakas din sa itsura ni Mr. Delgado ang lungkot at pagkaaburido kaya alam niya may pinagdadaanan talaga ang pamilya ni na Mateo na labis na nakakaapekto sa bata. Nauunawaan ko ang concern mo, Miss Sanchez, and yes, we're going through so much struggles as of the moment. Nabobother din naman ako sa nangyayari sa anak ko pero I also have my own struggles sa company namin kaya hindi ko matutukan si Mateo. Her mother left us, kaya ganyan ang anak ko. So Miss Sanchez, what we need right now is your deep understanding and big help para muling sumigla ang anak ko. Thank you for your concern, Miss Sanchez. I really do appreciate it. Pagtatapat ni Mr. Delgado, na ikinagulat naman ni Miss Sanchez. Kaya pala lagi na lang malungkot si Mateo at nawala ng sigasig sa pag-aaral ay dahil pala iniwan na sila ng kanyang ina at sabi pa sa balitang nakarating kay Miss Sanchez ay sumama na raw ito sa ibang lalaki. Solong anak lamang si Mateo, kaya naman ni Miss Sanchez ang hirap at lungkot na nararamdaman ngayon ng bata. Kinabukasan muling hinanap ni Rosalyn si Mateo at muli ay doon niya ito natagpuan sa may ilalim ng malaking puno at kasalukuyan itong nagbabasa. Hi Mateo, nag-recess ka na ba? Gusto mo ng sandwich? Nakangiting alok ni Rosalyn kay Mateo. Umupo muli siya roon at inilabas na muli ang kanyang baon. Nakakain na ako. Masungit na tugon naman ni Mateo. Sabay liyok ng kanyang tiyan kaya biglang napatawa si Rosalyn. Nakakain ka na pero lumiliyok pa rin yung tiyan mo. Gutom ka pa siguro, no? O eto, kunin mo na. Dalawa talagang pinapabaon ko kay mommy dahil sabi ko may pagbibigyan ako. Oh, sige na. Kunin mo na, huwag ka nang mahiya. Pamimilit pa ni Rosalyn. Mula nang iwan si na Mateo ng mommy nila, hindi na rin siya naasikaso ng kanyang ama. Ang tanging mga yaya na maaasahan pa ni Mateo ay tinanggal na rin ang lahat ng kanyang ama. Dahil wala na silang pambayad dito kaya naman si Mateo na lamang talaga ang nag-aasikaso sa kanyang sarili. Wala na rin nagluluto sa kanya ng almusal kaya naman ilang araw na rin siyang pumapasok na walang laman ng sikmura. Ayaw rin ni Mateo na malaman ito ng kanyang mga kaklase dahil ayaw niyang kaawaan siya ng mga ito. At sigurado rin na tutuksohin siya ng mga ito lalo pat walang-wala na talaga sila. Busog pa nga ako huwag kang makulit. At saka, bakit ka ba lapit ng lapit sa akin? Ayoko nga nang may kausap. Doon ay hindi sinasadyang mapagtaasan ni Mateo ng boses si Rosalyn. Tila hindi naman naapektuhan ng batang babae. Kung si Mateo ay laging tahimik at seryoso, kabaligtaran naman niya si Rosalyn dahil ito ay masayahin at may positibong pag-iisip. Ano bang pakialam mo? Sa gusto kong lumapit sa iyo Gusto lang naman kitang maging kaibigan kasi wala rin naman akong ibang kaibigan dito. Lahat sila ayaw sa akin. Hindi ko nga alam kung bakit kaya sa'yo na lang ako lumalapit. Kaso parang ayaw mo rin sa akin. Sige, aalis na lang ako. Di na kita kukulutin. Tatayo na sana at magtatampo si Rosalyn nang biglang magsalita si Mateo. Akin na nga yung binibigay mong sandwich. Paggalit pa niyang sabi kay Rosalyn. Siya na nga itong nangihingi. Siya pa itong galit. Natigilan naman si Rosalyn na hahakbang na sana at saka humaling humarap sa kanya. Ha? Kunot ang tanong naman ni Rosalyn kay Mateo. Gutom na ako. Mukhang masarap din yung sandwich mo kaya sa akin na lang. Sabi ni Mateo kaya naman muling nagliwanag ang reaksyon ng mukha ni Rosalyn at nagbigay ng isang maluwag na ngiti sa batang lalaki. Okay. Mabilis sa sagot ni Rosalyn at saka muli na umupo doon at ibinigay na ang isa pa niyang sandwich kay Mateo. Kahit papaano naman kasi ay bata pa rin itong si Mateo at kahit na masungit ay naghahanap pa rin talaga ng kalinga at pagmamahal ng isang magulang. Magaan na rin kasi ang loob niya kay Rosalyn kahit na minsan lang siyang mabait dito at madalas ay masungit kaya tinanggap niya na ang alok nitong tinapay. At bukod doon ay gutom na rin siya kaya siya na rin ang nagpakumbaba. Kunwari ka pa. Sabi ko na nga hindi ka pa kumakain. Sige, kain ka lang ng kain para manaba ka. Namamayat ka ni. Tatawa-tawa pang sabi ni Rosalyn kay Mateo. Habang ang bata naman ay diretso pa rin sa pagkain na animo ay wala ng bukas. Palibasa nga ay hindi pa ito kumakain kaya naman mukhang gutom na gutom.
Dahan-dahan lang, parang di ka kumakain sa inyo ah. Sabi ni Rosalind habang pinapanood lamang si Mateo sa pagkain. Hindi nga, sagot naman ni Mateo. Maliban kay Rosalind, wala na itong ibang bata pa na nakakausap, kaya masasabing si Rosalind ay naging kauna-unahan niyang kaibigan na kinagaanan niya ng loob. Ha? Bakit naman? Hindi ka ba pinagluluto ng mommy mo? Parang dati ang sarap-sarap ng mga baon mo ah. Sabi pa ni Rosalind, nagulat na gulat dahil hindi pa rin naman niya alam ang tunay na nangyari kay Mateo. Sandali namang tumigil si Mateo at saka uminom ng tubig. Hindi, she left me. She left us for another man. Seryoso niyang sabi tsaka muli nang kumagat sa kanyang sandwich. Kahit mga murang edad pa lamang sila, sa sinabi niya ni Mateo, para bang nakaramdam din ng sakit si Rosalind. Pakiramdam niya ay sobra talagang nalulungkot ngayon si Mateo sa ginawang pag-iiwan sa kanila ng kanyang ina. Naaawa rin siya rito dahil alam niyang labis itong naaapektuhan at kapansin-pansin nito sa katawan ni Mateo at performance nito sa klase. Ganun ba? Kaya siguro parang sobrang lungkot mo, no? Nag-aalalang sabi naman ni Rosalind at nalungkot din siya. Tahimik lang talaga ako, sabi naman ni Mateo. Sumagot naman si Rosalind at saka pinaliwanagan si Mateo. Mateo, ibang tahimik sa ayaw ng may kausap kesa sa tahimik dahil malungkot. Huwag ka mag-alala, andito naman ako eh. Magkaibigan na tayo, di ba? Kinain mo ngayon sandwich ko eh, kaya huwag ka nang malungkot. Bukas dadamihan ko ang baon ko para hati tayo. Mula nga nang dumating sa paaralan na yon si Mateo, ay ngayon lamang siya nakita ni Rosalind na ngumiti. Salamat Rosalind, nakangiting sabi naman ni Mateo kay Rosalind. Walang anuman Mateo, sagot naman ni Rosalind. At simula nung araw na yon ay hindi na mapaghiwalay pa sina Rosalind at Mateo. Dinadamihan na ni Rosalind ang kanyang baong sandwich upang i-share ito kay Mateo. Naging mabuting magkaibigan ng dalawa. Hanggang sa isang araw ay tuluyan na nga hindi pumasok si Mateo. Dahil pinahinto na ito ng kanyang ama dahilan ng labis na kalungkutan ni Rosalind. Makalipas ang maraming taon, napakarami na nang nagbago. Ang dating sa ibaba ay nasa itaas na ngayon at ang dating nasa itaas ay nasa baba na ngayon. Marami nang nangyari lalo na sa buhay ng dating matalik na magkaibigan na sina Rosalind at Mateo. Tahimik lamang si Mateo habang nakaupo sa kanyang office chair at inaalala ang kanyang nakaraan at nagtatanong kung nasa na nga ba si Rosalind. Hindi pa man kasi natatapos ang taon noon ay umalis na siya sa kanilang school nang wala man lang paalam dahil hindi na nga afford ng daddy niya ang tuition fees doon. Ngunit lumipas man ang mahabang panahon, nananatili pa rin si Rosalind sa puso at isip niya ni Mateo dahil naging bahagi na ito ng kanyang buhay. Boss Mateo, parating na pong mga Chinese investors natin. In an hour, nandito na po sila. Sambit ng sekretarya ni Boss Mateo na si Chelsea. Okay, ayos sa bang conference room? Tanong naman ni Boss Mateo habang ine-enjoy ang kanyang iniinom na mamahaling wine. Yes boss, ayos na po ang lahat. Mabilis na tugon naman ni Chelsea. Good. Thanks Chelsea, makakaalis ka na. Tawagan mo na lang ako kapag nasa baba na sila. Utos naman ni Mateo at sumunod naman kaagad ang babae. Okay boss, mauna na po ako. Wika naman niya. Si Mateo Delgado, ang dating bata na naghirap na iniwan ng sariling ina at nanghingi lamang ng sandwich sa kaklase, ay isang multi-billionaire hot bachelor na ngayon. Mula nang umalis sa school na yon si Mateo, hindi na rin napalagay ang kanyang teacher na si Miss Sanchez. Hindi na rin kasi ito nagpaalam sa kanya o kahit tumawag man lamang ang kanyang ama ay wala. Kaya labis ang pag-aalala noon ni Miss Sanchez kay Mateo. Pinalipas si Miss Sanchez ang ilang linggo para makipag-ugnayan sa kanya si Miss Delgado ngunit hindi na talaga ito nakipag-usap pa sa kanya. Kaya naman matapos pag-isipan ni Miss Sanchez kung pupuntahan na ba niya si Mateo, bandang huli, nilakasan na rin niya ang kanyang loob at anuman ang madatnan niya doon sa bahay ni Mateo. Nang puntahan ni Miss Sanchez si Mateo doon sa bahay nila, ay nakinggulat niya na madatnan niya ang bata na nakayuko lamang sa may gilid ng sofa, habang may isang matandang babae at lalaki na nakatayo doon na may kasamang abogado.
Iyon na palang nakabili ng bahay ni na Mateo at ang balak sanang umampon sa kanya, ngunit nang makita kaagad ni Mateo si Miss Sanchez at nagbisula itong isang maamong batang pasit na umiyak at yumakap sa kanya. Doon lang din nakita ni Miss Sanchez ang soft side ni Mateo, kaya naman sa awa niya sa bata ay wala na rin namang tumanggap sa kanya na kamag-anak, ay siya na lamang ang kumupkup dito at muling pinag-aral at binihisan siya. Kaya naman napakalaki ng utang na loob ni Mateo kay Miss Sanchez at ngayon ay ito na ang tumayong nanay-nanayan niya. Habang si Rosaline naman ay malaki rin ang ipinagbago. Siya na ang naging breadwinner sa kanila dahil 12 taong gulang pa lamang siya noon ay namatay na ang kanyang mommy dahil sa isang aksidente. Tapos kasunod pa noon ang pagkakalulong ng kanyang ama dahil mula nang mamatay ang kanyang ina ay nalulong ito sa sugal. Kaya nagkabaon-baon sila sa utang hanggang sa tuluyan na mawala ang kanilang yaman at mga ari-arian. Sa kasalukuyan, kailangan ni Rosaline ng malaking halaga para pang-opera sa kanyang younger brother na si JM na may bukol sa paa na nangangailangan ng surgery. Isang freelancer lang naman si Rosaline ngayon at tunay na mahina ang kita, kaya naman hirap na hirap ngayon si Rosaline kung paano ba silang muling makakabangon ng kanyang kapatid na si JM. Nangungupahan lang din kasi sila dahil ubos ng mga ari-arian nila. At kahit yung nag-iisa nilang negosyo ay hindi na rin nila maasikaso, kaya nalugi na rin. Ate, may extra ka na ba? Nababother na kasi ako dito sa bukol ko sa paa eh. Nagkukulay ube na dahil sa pamamaga. Daing nga ng sakit ng bunsong kapatid ni Rosaline na si JM. Nagsimula sa maliit na butlig ang bukol na yon hanggang sa lumaki na at naging sagabal na rin sa pang-araw-araw na buhay ni JM. Maya-maya pa ay nilapitan ni Rosaline ng kanyang kapatid upang tingnan ang paa nitong may bukol. Patingin nga. Hinawakan ni Rosaline ang paa ni JM at doon niya napagtantong lumalaki na nga yung bukol sa paa nito at sinamahan pa ng pamamaga. Oo nga no, masakit na ba? Tanong pa ni Rosaline. Oo ate, kung hindi naman siya nakakaabala sa akin, hindi na kita kukulitin. Alam ko naman kasi kung ganong sinasahod mo tapos dadagdag pa ako sa iisipin mo. Bahala ka na ate. Babawi na lang ako sa'yo kapag nagkatrabaho na ako. Promise yan. Sabi naman ni JM. Napangiti naman si Rosaline at isa nga ito sa ipinagpapasalamat niya dahil kahit wala na silang mga magulang na gumagabay sa kanila, hindi pa rin matitinag yung bonding nilang magkapatid at mas umiigting yung closeness nila dahil wala rin namang ibang tutulong sa kanila kundi sila lang din dalawa. Asus, di ka naman kailangang bumawi. Ang ipangako mo lang ay magtatapos ka ng pag-aaral, okay? Doon lang, okay na ako. Sabi naman ni Rosaline at mabilis namang sumagot si JM. Oo naman ate, no? Magpupulis pa ako. Taga mo yan sa bato. At kapag nangyari yon, ako nang bahala sa'yo. Panigurado pa si JM sa kanyang ate. Okay, tatandaan ko yan, ha? Oo ba? Mula nang sila na lang ng kanyang kapatid na si JM ang natira sa kanilang pamilya, si Rosaline na rin ang bumubuhay dito at tumustusto sa kanilang mga pangangailangan. Marami na rin itong naging trabaho at sideline para lamang hindi siya matenga na walang income. Wala naman kasi silang ibang aasahan kundi tumunganga lang sila at maghihintay sa grasya, kaya naman kahit na mga pandalaking trabaho ay nagawa na rin niya. At sa dami nga ng napagdaanan na ni Rosaline, masasabi niyang marami na siyang natutunan na hindi naman niya akalaing matututunan niya mula nang maging independent siya at wala nang sinasandalan pang iba. Samantala, nag-aalala nga rin siya sa kanyang kapatid dahil kailangan talaga ay maipa-opera na ang paa nitong may bukol. Ngunit hindi naman kasi kakasya o sasapat na lang ang kanyang kinikita sa pag-freelancing. Kaya naman muling naalala ni Rosaline ang dating alok sa kanya ng kanyang kaibigang Becky na nagtatrabaho sa isang bar sa Malate. Para sa pampapa-opera ng paa ni JM, no choice si Rosaline kundi ang patusin ang alok na yon ng kanyang kaibigan kahit nalabag ito sa kanyang kalooban. Dahil para sa kanya, hanggat kaya niyang buhayin silang magkapatid, kahit na napakahirap ng trabaho, pero mababa ang sahod, ay ayos lang, basta galing sa marangal.
Pero dahil nga sa naiipit na siya sa sitwasyon, ay papatusin niya na ang alok na ito. Pero ipinapangako naman niya na ngayon lang to at hinding-hindi na mauulit pa. Ano ka ba, Rosalind? Huwag kang kabahan. Marami na ako natulungan sa atin ng mga babaeng katulad mo, no? Ang iba pa nga sa kanila may mga sariling sasakyan na rin. Tsaka hindi ka naman magtatrabaho sa bar eh. Bale, ang gagawin mo lang ay isa ka sa mga on-call girls ko na kapag may mayaman lang na hot bachelor mag-request sa akin ng babae, kayo yung ibibigay ko. Yung mga sariwa at hindi gamit na gamit. Perfect na perfect ka doon, Rosalind. Paliwanag naman ng kanyang Becky na kaibigan. Pwede bang isang beses ko lang siyang gagawin? Pagkatapos after nun, kapag nakuha ko ng bayad, ayoko na. Kasi nga bakla, gagawin ko lang naman to para sana may pampa-opera yung kapatid ko. Bukod doon, wala naman akong ibang rason pa. Kilala mo ko, hanggat kaya kong kumita ng marangal, magtitiis ako. Pero sa ngayon, wala lang talaga akong extra. Kailangan na ni JM na maoperahan dahil sumasakit na yung bukol sa paa niya. Naiistorbo na rin yung pagpasok niya ng dahil doon. Kaya bakla, one time lang to ha. After nito, hindi na ako uulit. At saka, doon mo naman ako ibigay sa bata-bata at mabango, ayoko sa matanda. Alam mo namang wala pa akong karanasan dyan. Sagot naman ni Rosalind. Never pa nga ito nagkanobyo kaya naman ngayon lang niya mararanasan ang ganoong bagay kung sakasakali. Oo naman ano, sa tingin mo ba pababayaan ka ta? At saka yan ang perfect, yung virginity mo. For sure na matutuwa ang hot bachelor na pagdadalan ko sa'yo. Masayang sabi pa ng Becky. Nilakasan na lang din niya ni Rosalind ang kanyang loob, alang-alang sa pampapa-opera ng kanyang kapatid. Kung may malalapitan nga lang siya ay gagawin niya kaysa gawin ang bagay na to na maaaring makaapekto sa buong pagkatao niya. Ngunit wala eh. Wala naman siyang ibang maaasahan kundi ang sarili lang din niya. Kaya naman lakas na loob na lamang niya ito ang gagawin. Where's the girl? Seryoso namang tanong ni Boss Mateo sa kanyang sekretary na si Chelsea. At ang tinutukoy niya ay ang babaeng napili niyang ikama galing sa isang prestigyosong bar. Boss Mateo, nasa loob na po siya ng suite ninyo. Sagot naman ni Chelsea. Nagkaroon na ng nobya si Boss Mateo. Ngunit hindi ito nag-workout dahil sa nakumpirma niyang kumabit ang kanyang ex na yon sa isang mayamang matanda na naging kakompetensya na rin niya sa negosyo. Kaya naman kumukuha na lang si Boss Mateo ng mga babae sa mga bar upang gawing paraosan lamang. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Boss Mateo at tumango. Okay. Good. Samantala ay tumayo na rin si Boss Mateo upang tunguhin na ang kanyang sariling suite sa Dong Hotel kung naasan naroon naman si Rosalind na naghihintay sa kanya. Ilang minuto na rin naghihintay doon si Rosalind para kay Boss Mateo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na gagawin ito ni Rosalind. Dala ng matinding pangangailangan, kinailangan ni Rosalind na kumapit sa patalim at lunukin ng pride at isang tabi na muna ang kanyang sariling dangal at pure. Sa isip niya ay isang gabi lang naman ito at pagkatapos ng gabing ito ay hindi na ito muling mauulit pa. Ilang minuto pa ay nakarating na rin doon si Boss Mateo. Nakasuot ito ng maskara upang hindi siya makilala ni Rosalind katulad ng kanyang laging ginagawa sa tuwing magbabayad siya ng babae para lamang pagbentahan siya ng isang gabing aliw. Pagkabukas ni Boss Mateo ng pinto, ay bumungad kaagad sa kanya si Rosalind na nakaupo sa harap ng salamin na nakatalikod sa kanya. Utos nito na piringan ng mga mata ng mga babae kaya naman kalahati lang din ang kita sa mukha nito. Dama na rin ni Rosalind na may pumasok sa silid na yon, kaya mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Wala naman kasi siyang ideya kung ano bang klaseng lalaki itong Boss Mateo kaya naman hindi maalis sa kanya ang nerbiyos. Wala pang ilang segundo ay parang dinala kaagad si Boss Mateo sa likuran ni Rosalind na hindi niya naramdaman ang bilis ng yapak ng mga paa nito. Ganoong kabilis na para bang talagang siya ay sabik na sabik. Marahang hinawi ng lalaki ang mahabang buhok ni Rosalind. Tsaka sinimulan na itong halikan mula sa batok. Habang ang dalawang kamay ng lalaki ay gumagala sa kanyang katawan hanggang sa
pumirmi na iyon sa isang lugar. Wala nang intro-intro pa at iyon na nga naging simula ng gabi na kailanman ay hindi nila makakalimutan. Matapos ang ilang oras, hindi pa man sumisikat ang araw ay bumangon na si Boss Mateo at muli nang isuot ang kanyang polo, habang si Rosalind naman ay mahimbing pa rin natutulog at humihilik pa, para talagang napagod sa ginawa nila kagabi. One of a kind experience. Wait, what? Lalabas na sana siya nang mapatingin siya sa mukha ng babae. Namilog ang kanyang mga mata, dahilan para mapakagat siya sa kanyang pang-ibabang labi. Pamula nung araw na yon ay hindi na maalis sa isip ni Mateo si Rosalind, dahil alam niya sa sarili niyang kilala niya ito at hindi siya maaaring magkamali sa hinala niya. Kaya naman magsasagawa siya ng background check. Pinaimbestigahan niya ang babaeng berhen na nakasiping niya noong isang gabi, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay doon na nga napatunayan ni Mateo na ang babaeng yon at ang batang babae na si Rosalind na nagbibigay sa kanya noon ng sandwich ay iisa. Ang babaeng matagal niya nang hinahanap-hanap, at talagang sa ganoong pagkakataon pa silang nagkatagpo na tila siya pa nakauna sa babae. Samantala, matapos ang gabing may nangyari sa kanila, katulad nga ng napag-usapan ay nakuha na rin ni Rosalind ang kanyang komisyon sa Becky. Labis-labis pa nga ito sa kanyang inaasahan, kaya naman medyo natuwa na rin si Rosalind dahil sa wakas ay ma-ooperahan na rin ang kanyang kapatid na si JM. Oh, Rosalind, ito ng komisyon mo. Ano, kamustang isang gabi? Tanong ng Becky, at ng pagkabilang niya ng pera ay iniabot niya na kaagad ito kay Rosalind. May ano ba dapat ang mararamdaman ko? Teka, ito na ba lahat ng komisyon ko? Sabi ni Rosalind. Oo, yan na lahat. Siguro naman ay sasapat na yan para mapaoperahan mo si JM. Pero mukhang labis-labis pa nga yan. Sagot naman ng Becky. Hindi na rin naman binili ang iyon ni Rosalind, dahil sa kapal ng lilibuhing iyon na kanyang komisyon ay alam niyang sapat na iyon sa magagastos nila sa pagpapa-opera kay JM. Oo, okay na to. Yun lang naman talagang habol ko kaya tinanggap ko to. Sige, mauna na ako salamat. Wika ni Rosalind at nagpaalam na rin sa kanyang kaibigan. O sige be, message ka na lang kung gusto mo pa ha? Pahabol pa ng Becky. Ngunit mabilis ang umiling si Rosalind. Hindi na masusundan to. Sige, mauna na ako. Sabi niya, tsaka tuluyan na siyang umalis. Nang makauwi na si Rosalind ay kaagad niya nang hinanap si JM. JM? Tawag ni Rosalind na makapasok na siya sa loob ng bahay. Sandali namang iniwan muna ni JM ang kanyang ginagawa upang tunguhin ang kanyang ate doon sa may sala. Ate? Sabi ni JM. Nang magkapanagpo na sila, walang kung ano-ano, ay iniabot na ni Rosalind ang pera sa kanyang kapatid. Oh, eto. May pera na tayo. Makakapagpapa-opera ka na. Nakangiting sabi ni Rosalind kay JM. Hindi naman makapaniwala si JM dahil sa totoo lang ay ngayon lamang siya nakahawak ng ganoong kalaking pera sa tanang buhay niya. Talaga ate? Ang bilis naman. May extra hustle ka ba? Tanong ni JM na ang atensyon ay nasa binibilang pa rin na pera. Bago pa man nga mauwi si Rosalind, ay nag-isip na siya ng may papalusot kay JM. Inaasahan na kasi niyang magtatanong ito kung saan nanggaling ang pera na yon, at siguradong magagalit ito kapag nalaman niyang galing iyon sa hindi marangal na bagay. Wala. Nag-advance ako sa boss ko. Pwede naman palang mag-advance. Tara na, sasamahan na kita. Palusot pa ni Rosalind. Mabilis namang naniwala si JM dahil malaki naman ang kanyang tiwala sa kanyang ate. Yes, salamat talaga ate. Masayang sabi naman ni JM sa kanya. At ng araw ding yon ay nagtungo na sila sa ospital para magpa-schedule na ng surgery para kay JM. Sa bawat ngiti ni JM ay damang-dama ni Rosalind ang saya nito. At kahit nagaling ang perang yon sa hindi marangal na paraan, ay wala pa rin siyang pinagsisisihan dahil napasaya naman niya ang kanyang kapatid. Ganoon naman talaga kasi ang nararamdaman ng mga breadwinners and sole providers. Mapasaya lang nila ang kanilang mga mahal sa buhay ay ayos na. Kahit na nasa loob-loob nila ay napapagod na rin sila.
Hanggang sa mga sumunod na araw ay sari-saring grocery at gamit na ang nadating kina Rosalind. Wala naman siyang ino-order na ganito. Lalo pa't mga appliances pa talagang mamahalin dahil wala naman din siyang ibabayad, kaya naman laking pagtataka niya na pinipilit siya ng delivery boy na sa kanya raw lahat ng iyon. Miss Rosalind, pakipirmahan na lang para sa received. Magalang na sabi ng delivery boy kay Rosalind. Halos ilang minuto na rin silang nagdidiskusyon doon sa labas dahil ayaw talagang pirmahan ni Rosalind ang mga papel na yon. Hanggat hindi siya nakakasigurado na sa kanya nga ang mga gamit na yon. At walang ibang maghahabol noon o magkiklaim para walang problema. Teka, wala naman akong ino-order na ganito eh. Tsaka wala akong pambayad dito kuya. Pasensya na, baka nagkakamali lang kayo. Iiling-iling na sabi ni Rosalind sa delivery boy. Tatalikod na sana siya nang pigilan siya ng lalaki. Bayad na po yung mga to, ma'am. Sige na po, pirmahan niyo na po dahil marami pa po kaming i-deliver. Sabi ng delivery boy kaya lalo siyang nagulat. Ilang sandali pa ay lumabas na rin si JM nang marinig niyang parang may nagtatalo na sa labas. Ate, ano yan? Kunot noong tanong ni JM. Maging siya'y natigilan ng bumungad sa kanya ang mga appliances katulad ng ref, automatic na washing machine at 48 inches na flat screen TV. At kung pagsasama-samahin ng buong presyo ng mga ito, ay kulang-kulang nasa higit 100,000 ang halaga ng mga ito. Binili mo yan, ate? Hindi naman makapaniwalang tanong ni JM sa kanyang ate Rosalind. Hindi. Saan naman ako guguha ng ganyang pambili ng mga yan, di ba? Bayad na daw yan eh. May nagpapabigay daw. Sabi naman ni Rosalind. Nako ate, baka scam yan. Chinak mo ba na sa'yo talaga? Maling tanong naman ni JM sa kanyang ate. Tumango naman si Rosalind. Ilang beses na kasi niyang chinek ang mga papeles na dala ng delivery boy. At tama naman niya ang detalye at impormasyon na nakalagay doon. Kaya sa aminin man o sa hindi ni Rosalind, ay para sa kanya talaga ang mga appliances na yon. Pero, kung bigay man nga iyon, sino naman ang mabait na tao na yon na magbibigay sa kanya ng ganito? Oo, sa akin nakapangalan at naka-address. Wala naman ako mayamang kaibigan para may magregalo ng ganyan. Sabi pa ni Rosalind. Nang marinig ni JM ang sagot ng kanyang ate, ay siya na rin ang nagpumilit dito na tanggapin ang mga appliances na yon. Oh, yun naman pala ate. Receive mo na. Libre naman pala eh. Baka may secret admirer ka ate. Pabiro pang sabi ni JM. Tsaka sinamaan naman siya ng tingin ng kanyang ate. JM? Anas niya. Kaya napatungo na lang si JM. Anyway, sige po. I-receive ko na nga lang mga yan. Baka mamaya bogus to at biglang may ibang mag-claim. Irereklamo ko talaga kayo. Pananakot pa ni Rosalind at saka pinirmahan na rin ang pinapipirmahan ng delivery boy. Bago nga umalis ang dalawang delivery boy ay nagpatulong pa sila rito na maipasok ang mga appliances at nang makatapos ay umalis na rin ang dalawa. Saan kaya nang galing yan no, ate? Baka naman in advance ang Christmas bonus nyo? Nagtataka pa rin tanong ni JM. Sabay nga silang nag-iisip ngayon ni Rosalind habang nakatingin pa rin sa mga appliances na yon at pilit niyang iniisip kung sino nga ba sa kaibigan o kakilala niya ang posibleng magregalo sa kanya ng ganitong mamahaling mga bagay. Ano ka? Sa kuripot ng kliyente ko, napaka-imposible. Sabi pa ni Rosalind. At kesa nga mas stress sila ay kinonsidera na lang iyon na blessing dahil wala pa rin naman silang ideya kung saan ang galing yon. Sabi pa nga ni JM ay minsan na nga na lang itong nangyari sa kanila kaya grab na nila. Lumipas ang mga araw at nakikiramdam pa rin si Rosalind kung may iba bang magkiklaim noon pero wala talaga kaya sigurado na siya. Nasa kanila na talaga yon. Hanggang sa mga sumunod na araw ay sunod-sunod na rin ang pagpapadala sa kanila ng groceries. Napakarami tapos mamahalin pa na para bang pang isang taong stocks na nila ang mga pagkain na yon. Kaya naman, nahihiwagaan na talaga sila kung sino bang may seryosong tao ito na laging nagpapadala sa kanila ng pagkain at hinala nila na iisang tao lamang ang nagpapadalang ito na nagpadala din ng appliances at mga groceries.
Sa kabilang banda ay masaya rin sila lalo na si Rosalind dahil hindi na siya mag-iisip pa ng pang-araw-araw nilang stocks ng pagkain dahil ngayon ay sobra-sobra na ang meron sila. Sa katunayan ay hindi pa doon nagtatapos ang mga blessings na dumarating sa kanila. Saktong may nag-notif din sa LinkedIn ni Rosalind at may nag-message mula sa kilalang kumpanya sa bansa na direct hired na siya as a personal assistant at triple ang lamang na magiging sahod niya doon kaya tinanggap niya na kahit hindi niya pa naaalalang nag-apply siya sa kumpanyang yon. Kumbaga, go with the flow na siya dahil ang mahalaga ngayon ay unti-unti na silang nakakaahon ng kanyang kapatid dahil sa sunod-sunod na biyaya na dumarating sa kanila. Dahil sa laki ng offer kay Rosalind ay pinatos niya na ang trabaho bilang personal assistant daw ng CEO. Samantala, sa opisina naman ni Mateo ay pinatawag niya ang kanyang sekretaryang si Chelsea. Chelsea, ano nang balita kay Miss Laksamana? Nag-reply na ba siya sa message mo? Seryosong tanong naman ni Mateo kay Chelsea. Opo, boss. Actually, ischedule ko siya sa'yo for an interview today. Baka papunta na yun. Sagot naman ng babae. Napangiti naman si Mateo dahil sa wakas ay muli niya nang makikita si Rosalind. Good, aniya. May kailangan pa po ba kayo, boss? Muling tanong ng kanyang sekretarya. Wala na, inform mo na lang ako kapag nariyan na siya. Sabi ni Boss Mateo at kaagad din namang tumugon si Rosalind. Okay po, boss. Sabi naman ni Chelsea. Ngayon, sa wakas ay muli na makikita ni Mateo si Rosalind, ngunit hindi siya sigurado kung matatandaan pa ba siya nito o hindi na. Napakatagal na rin naman kasi buhat nang huli silang magkita ni Rosalind at mga elementary pa lang sila noon kaya hindi na umaasa si Mateo na muli siyang mamumukhaan pa ng dalaga, lalo pa't napakalaki na rin ang pinagbago ni Mateo sa kanyang pisikal na pangangatawan. Maya-maya pa ay tinungo na ni Chelsea ang kinaroroonan ni Rosalind na kasalukuyan naman nakaupo doon sa may lobby. Miss Rosalind Laksamana? Nakangiting bungad na sabit ni Chelsea kay Rosalind. Pusturang-pustura nga ngayon ang itsura ni Rosalind na formal ang datingan dahil syempre, hindi naman basta-basta ang kumpanya ang kanyang pinapasukan kaya kailangan niyang mukhang presentable. Nang mapatingin naman si Rosalind kay Chelsea ay mabilis na itong tumayo. Yes ma'am, ako nga po. Nakangiting sabi ni Rosalind kay Chelsea. Kabado siya pero hindi niya pinapahalatang kaba. Okay, tamang-tama at nariyan na si boss. Samahan ko po kayo sa office niya. Wika ni Chelsea at tuluyan ng isinama si Chelsea sa opisina ni Boss Mateo. Salamat po, sabit naman ni Rosalind tsaka sumunod na sa babae. By the way, I'm Chelsea, secretary ni Boss M. Habang nakasakay sila sa elevator ay nagpakilala na rin si Chelsea. At bago pa man din dumating doon si Rosalind, ay kinausap na kaagad ni Mateo si Chelsea na ipakalat sa buong opisina nila na huwag siyang tatawagin sa kanyang tunay na pangalan, bagkos ay Boss M na lang ang itawag sa kanya. Ayaw na muna kasi niya magpakilala kay Rosalind, hanggat hindi si Rosalind ang nakakakilala sa kanya. Okay po. Nice meeting you po, Ma'am Chelsea. Nang makarating na sila sa labas ng opisina ni Boss Mateo, na ngayon ay si Boss M na, ay si Chelsea na muna ang unang pumasok upang i-inform muna si Mateo na nariyan na si Rosalind. Boss M, andito na po si Miss Rosalind Laksamana, sabi ni Chelsea. Natigilan naman si Mateo sa kanyang ginagawa at aminado ang nakaramdam ng kaba. Okay, tuloy kayo, sabi niya at doon niyaya na ni Chelsea si Rosalind na pumasok na sa loob. Tara po, pasok na po tayo sa loob, sabi ni Chelsea. Nang makapasok sila ay doon na nila tuluyang nakita ang isa't isa. Good morning po, Boss M. Nakangiting sabi ni Rosalind kay Mateo. Nagkatitigan lang sila, para bang nakakita naman ng multo. Maging si Rosalind ay natigilan din nang makita niyang itsura ni Mateo. Hindi malaman ni Rosalind kung bakit parang matagal na silang nagkita ng lalaki at matagal niya na itong kakilala. Pero hindi niya palang talaga ito ma-recognize ang mukha nito. Asa naman si Mateo na makikilala na siya ni Rosalind sa mga oras na yon. Kaya ito natigilan din ng ilang segundo, ngunit doon pala siya nagkakamali. Nakakunat lamang noon ng babae at pilit na minumukhaan ng lalaki ngunit hindi niya talaga maalala.
Kaya naman nang mawala na ng pag-asa si Mateo na muli siyang makilala ni Rosalind, ay inutusan na lang niya itong maupo. Please, have a seat. Maginoong utos si Mateo kay Rosalind na hanggang ngayon ay napapaisip pa rin kung saan nga ba niya nakita ang lalaking ito na nasa kanyang harapan sa mga oras na ito. Thank you po. Umupo na rin si Rosalind. Lumingon naman si Boss Mateo kay Chelsea. Makakalabas ka na, Chelsea. Utos niya at mabilis namang tumugon ng babae. Okay, boss. Ani niya. Nang makalabas si Chelsea ay naiwan na lang doon sa loob ng opisina sina Rosalind at Boss Mateo. Miss Laksamana, you are a freelancer, tama? And wala kang experience sa pagiging personal assistant? Panimulang tanong ni Boss Mateo kay Rosalind. Ito ang kauna-unahang trabaho ni Rosalind sa isang kumpanya na face-to-face. Pamula noon naman kasi talagang puro work from home na ang kanyang hinahanap kaya aminado si Rosalind na wala na siyang karanasan sa ganitong uri ng trabaho, ngunit magpaganon pa man ay masisiguro naman niya na madali siyang matuto at mabilis makapick up ng mga instructions dahil trained na rin siya sa dati niyang trabaho online na puro rules and instructions din ang sinusunod. Wala po sir, pero willing tuloy naman po ako at mabilis lang po ako matuto dahil na rin sa work na puro rules din po ako sa sinusunod ko kaya for sure madali lang po ako makaka-adapt sa mga responsibilities. Confident na sagot naman ni Rosalind. Tumango naman si Mateo. Bigla niyang naalala ang batang Rosalind na medyo mahina sa klase at hindi nakikipag-usap sa iba dahil wala itong ibang naging kaibigan maliban sa kanya. Napapangiti na lamang siya tila ngayon na ibang-iba na ang Rosalind na nasa kanyang harapan. At dahil nga sa nagpaimbestiga na ito tungkol dito, alam na ni Mateo na naghihirap na nga sila at wala nang kahit ano pa man sa kanilang mga ari-arian ang nasalba. Kaya ngayon ay mas naging porsigido si Mateo na matulungan ng magkapatid na Rosalind at JM kahit na sa ganitong paraan at pagpapadala ng mga groceries at gamit sa kanila ay si Boss Mateo rin ang may kagagawan. Sa kabilang banda ay sumagot na rin si Boss Mateo. Good to hear that. So wala na rin naman ako sigurong itatanong pa dahil mukha namang magaling ka. Sabi niya pa. Napakunot naman ang noo ni Rosalind kaya si Boss Mateo na lamang ay bigla ring napaisip sa kanyang nasabi. Po? Tanong pa ni Rosalind. I mean, magaling sa trabaho. At mukhang matalino dahil yan ang kailangan ko. Kaya pwede ka na magsimula ngayon. Meron kami ditong rule book at iyon muna ang kailangan mong basahin. Sagot ni Boss Mateo para mas maging malinaw kay Rosalind. Ilang sandali pa ay tinawag na rin ni Boss Mateo ang kanyang sekretarya si Chelsea. Chelsea? Kaagad na mo pumasok doon si Chelsea. Boss? Tugon naman ni Chelsea. Samahan mo si Rosalind sa pansamantala niya magiging cubicle at ipabasa ng rulebook sa kanya. Utos naman ni Boss Mateo sabay tango naman ni Chelsea. Kaya naman iniyaya na siya ni Rosalind. Okay boss, Miss Rosalind tara na po. Sabi niya at bago tuluyang tumayo ay muli na siya nagpasalamat kay Mateo. Okay po, thank you po Boss M. Sabi ni Rosalind at ngumiti naman ang lalaki at tumango. Samantala ng sumunod na araw, naging smooth naman ang buong maghapon ni Rosalind. Medyo mabagal pa dahil nangangapa pa sa trabaho dahil nasanay nga siya sa mga online works pero kayang-kaya naman niya. Mag-aalas 6 na ng hapon na magsimula na mag-pack up ang lahat para sa pag-out sa trabaho. Sinanay kasi sila ni Boss Mateo na huwag mag-OT dahil para sa kanya ay mahalaga pa rin na magkaroon ng kanyang mga tauhan ng personal life at hindi lang yun sa trabaho na sila titira. At isa rin ito sa kinagigiliwan ng mga empleyado doon kaya halos sila lahat doon ay matatagal na. Rosalind, tara na. Alas 6 na. Dapat maaga rin tayo bukas dahil siguradong imi-meeting tayo ni boss. Ganon dito kapag Friday. Friday is a meeting day. Yaya ni Arian kay Rosalind, isa sa mga HR. Ay sige po Miss Marian, tatapusin ko lang po tong pagpa-file ko para maayos na po ako bukas. At saka malapit lang naman po rito yung tinutuluyan ko. Isang sakay lang ng tricycle kaya huwag niyo na po akong alalahanin. Hindi ko po kaagad natapos Na-overwhelm yata po sa trabaho pero okay lang po ako. Nakangiting sagot naman ni Rosalind.
Sigurado ka ba? Kasi wala ka ng kasama rito. Wala kasing nag-OT dito hindi uso sa amin ang salitang yon. Paniniguradong tanong naman ni Aryan sa tonong nagbibiro. Ngunit sinigurado naman ni Rosalyn kay Aryan na ayos lang talaga siya doon at mas gusto muna niyang ayusin at tapusin ang mga dapat niyang tapusin bago siya umuwi. Lalo pat may meeting bukas kaya naman kailangan niya na talagang tapusin ang mga gawaing yon. Opo, Miss Aryan, ayos lang po ako. Salamat po, ingat po kayo. Siguradong sagot naman ni Rosalyn. Okay, sige Rosalyn, salamat ha. Ingat ka rin mamaya sa pag-uwi mo. Sabi naman ni Aryan at tuluyan na rin umalis. Okay po, tugon naman ni Rosalyn. Nang makaalis si Aryan, iginala na muna ni Rosalyn ang kanyang paningin sa buong lugar ng opisina bago ito magsimula. Unti-unti na rin nagsisialisa ng mga tao doon hanggang sa siya na lang matira sa loob ng opisina. Hindi naman niya maiwasan na paulit-ulit mamangha at purihin ang buong lugar dahil sa ganda ng ambience nito. Napatingin siya sa labas ng malaking babasaging bintana at doon niya na-appreciate ang ganda ng syudad dahil sa mga city lights na unti-unti nang kumakalat sa buong lugar. Napapangiti na lang si Rosalyn dahil hindi niya akalaing makakapagtrabaho siya ng agad-agad sa ganitong klaseng lugar. At nasasabik na nga sa mga susunod pang mangyayari dahil nararamdaman niya na naaalwa na ang buhay nilang magkapatid. Ang swerte ko naman at ang ganda nitong opisina na pinagtatrabahuhan ko. Ang laki at ang lawak. Ibang-iba talaga kapag naka-on-site ka. Sabi ni Rosalyn sa kanyang sarili habang nakadungaw sa malawak na babasaging bintana. Bago tuluyang magsimula, ay naisipan muna ni Rosalyn na magtimpla ng kape. Makapagtimpla nga muna ng kape, wika niya. Nang patungo na siya sa may pantry upang kumuha ng mainit na tubig, ay bigla siyang may narinig na kaluskos at yapak. Sinong nariyan? Hello, may tao ba dyan? Nauutal na tanong ni Rosalyn. Medyo madilim na rin kasi ang 6:00 sa mga oras na yon. Lalo pat takot sa multo si Rosalyn kaya bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Ngunit sa paglapit niya sa may pintuan hindi pa rin tumitigil ang kaluskos kaya naman nilakasan na ni Rosalyn ang kanyang loob. Nabuksan ang pintong yon ngunit wala naman siyang nakita. Sino ka? May tao ba dyan? Sunod-sunod na tanong ni Rosalyn dahil sa takot. Wala namang tao doon pero sigurado siyang doon nagmumula ang ingay na iyon. Nang ma-check niya ang buong lugar, napakunot na lang ang noo niya dahil wala namang ibang tao doon. Iniisip na lang ni Rosalyn na baka guni-guni lang niya yun o di kaya daga o baka may nakapasok na pusa kaya hindi na lang niya yun inintindi. Bagkos ay inumpisahan niya na lang ang kanyang gagawin para mas mabilis pa at maaga siyang matapos. Nang sumunod na araw, ikinuwento ni Rosalyn kay Chelsea ang nangyari sa kanya kagabi. Alam niyo ba, Miss Chelsea, kagabi, may kumakaluskos akong narinig dyan sa may pantry. Nung silipin ko, wala namang tao o bagay o hayop na nandun. Takot pa naman ako sa multo kaya binaliwala ko na lang. Kwento naman ni Rosalyn kay Miss Chelsea. Nagsalubong naman ang 2 kilay ni Miss Chelsea sa pagtataka. Talaga? Pero sa tinagal-tagal ko na rito, wala pa naman kaming nararanasan ng mga kababalaghan. Kadala lang ng pagod yan, Rosalyn, kaya namamalikmata ka na. Pabirang sagot naman ni Chelsea. Siguro nga po, Miss Chelsea. Kaya nga binaliwala ko na lang Sagot naman ni Rosalyn. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pag-uusap ay dumating na rin doon si Boss Mateo at narinig niya ang pinag-uusapan ng dalawa. Chelsea, anong pinag-uusapan niyo dyan? Kalmadong tanong naman ni Boss Mateo. Ay, wala po, Boss Mateo. Ito kasing si Rosalyn, napauti po kahapon. Nagkwento po na may narinig daw siyang kaluskos o yapak daw dyan sa may pantry. Pero nung chinek naman daw niya, wala naman daw tao kaya sabi ko baka guni-guni lang niya dahil sa tinagal-tagal na namin dito wala naman po kaming nararamdaman o nararanasan ng mga kababalaghan. Paliwanag ni Chelsea kay Boss Mateo. Tumango naman si Boss Mateo. Yeah, she's right. Baka guni-guni mo lang yon, Rosalyn. Dugtong pa ni Boss Mateo. Matapos nga ang usapang yon ay tumaas na si Boss Mateo sa kanyang opisina, sabay ngisi na makatalikod siya.
Ang totoo kasi ay si Boss Mateo talaga ang nandoon at binabantayan si Rosalyn. Pwede naman yung panoorin na lang babae sa CCTV habang nakaupo sa kanyang opisina, ngunit mas gusto niya nakikita si Rosalyn ng malapitan. Kaya naman bumaba siya ng gabing yon para bantayan at silayan si Rosalyn. Maya-maya pa, wala pang ilang segundo ay nakataas na rin si Boss Mateo, ipinatawag niya kaagad si Rosalyn. Chelsea, call Rosalyn, tell her na may pagmimitingan kami. Utos ni Boss Mateo sa kanyang sekretarya na si Chelsea. Ngayon na po ba? Tanong niya. Yes. Matipid na sagot naman ng kanyang boss. Okay boss, tawagan ko lang. Dinampot naman ni Chelsea ang telepono tsaka dinaya lang numero sa opisina ni Rosalyn. Rosalyn, akit ka dito sa office ni Boss Mateo. May pagmimitingan daw kayo. Bungad ni Chelsea nang sagutin na ni Rosalyn ang kanyang tawag. Ako po? Tungkol daw po saan? Nauutal na sagot naman ni Rosalyn. Oo, ikaw. Hindi ko alam kung tungkol saan basta umakyat ka na rito. Sagot naman ni Chelsea at sumunod na nga lang si Rosalyn. Okay, sige po Miss Chelsea, aakyat na po ako dyan. Kinuha agad ni Rosalyn ng kanyang mga files dahil baka kailangan ng mga yan sa itaas at saka nagtungo na siya sa opisina ng kanyang Boss Mateo. Boss Mateo, pinapatawag niyo raw po ako? Bungad na tanong ni Rosalyn sa kanyang boss nang buksan niya ang pinto. Yes, Miss Laksamana. Please have a seat. Kalmado at nakangiting utos naman ni Boss Mateo. Thank you po. Ilang segundo ring pinaikot-ikot ni Mateo ang kanyang hawak na ballpen sa kanyang daliri bago kausapin si Rosalyn. May business trip kasi si Mateo with the investor sa susunod na araw at si Rosalyn ang gusto niyang isama. Rosalyn, I need you to master some negotiation sa aming ginagawa. Gusto ko matutunan mo ang maghawak at magpatakbo ng isang negosyo. Gusto ko maging seryoso ka rito, Rosalyn. Gusto ko matutunan mo ang mga estratehiya at pasikot-sikot at ang pagtuklas sa mga kahinaan ng iyong mga kalaban sa negosyo. Paliwanag ni Boss Mateo. Dahil ang totoo, sinasanay niya na ang dalaga para kapag naayos na tabawi na ni Boss Mateo ang kumpanya ng mga ito na isinangla ng kanyang ama kung saan si Rosalyn ang tagapagmana, ay handa na siya. Handa na si Rosalyn sa pagpapatakbo ng sarili niyang negosyo. Wala kasing interes si Rosalyn sa mga ganitong bagay kaya naman 50-50 ang desisyon niya ngunit wala naman siya magagawa dahil boss niya nga ang nag-utos sa kanya. Para kay Mateo, patikim pa lang ito sa mga gagawin niyang pagbabago sa buhay ni Rosalyn at JM bilang pagtanaw na rin ng utang na loob dahil tanging sina Rosalyn at Miss Sanchez lang ang naging mabuti sa kanya noong mga panahong walang-wala siya. Kaya hanggat hindi pa siya tuluyang nakikilala ni Rosalyn, ay sasamantalahin niya ang pagkakataon na unti-unti ng pagsasaayos sa buhay ng magkapatid. Sa kabilang banda, kahit na nagtataka si Rosalyn ay sumang-ayon na lang din siya sa sinabi ni Boss Mateo. Well, thank you po. Thank you po sa pagtitiwala, Boss Mateo. Nakangiti niyang sagot. May mga files ako na ipapaayos sa'yo. At sa isang araw ay aalis na tayo for a business trip. Mahalaga ang araw na yun, Rosalyn, kaya kailangang ma-close natin ang deal. Sabi pa ni Boss Mateo kay Rosalyn. Bigla namang na-pressure si Rosalyn pero hinayaan na lang din niya dahil para sa kanya ay panibagong karanasan nito na alam naman niyang makakatulong din sa kanya. Nang dumating na ang araw ng kanilang pag-alis, ay nagtungo na sina Mateo at Rosalyn sa private plane ni Mateo na kanilang sasakyan papuntang Bangkok. Ngunit bago sila sumakay ay may isang sasakyan pang dumating doon kaya sabay silang napatingin ni Boss Mateo. Nang makita iyon ni Mateo ay kaagad namilog ang kanyang mga mata at mabilis nang tinungo ang sasakyan na dapat ay bababa na ang isang tila babae mula doon. Alam ni Rosalyn na babae iyon dahil kahit pa lang nakita niya ay alam niya dahil sa suot nitong high heels. Napakunot din ang noon ni Rosalyn dahil ramdam niya na para bang pinipigilan pa ito ni Mateo na bumaba at tumingin pa talaga sa kanya para siguraduhin na hindi makikita ni Rosalyn na babaeng pilit niyang itinatago. Ma, I'm okay. Bakit ka pa kasi sumunod? Mahinang tanong ni Boss Mateo. At ang babae nga iyon ay si Miss Sanchez. Baka kasi makilala ni Rosalyn si Miss Sanchez kaya iniingatan niyang hindi makita ang mukha nito.
Nakalimutan mo kasi tong envelope mo. Mabuti na lang at naabutan pa kita. Sagot naman ni Miss Sanchez. Oh, thank God. Yes, mahalaga nga ito. Thank you, ma. I'm with Rosalind at hindi ka pa niya pwedeng makita kaya sige na ma, umuwi na kayo. I love you. Sabi pa ni Boss Mateo kay Miss Sanchez at saka hinalikan nito sa noo. Enjoy your trip ha, Mateo. Masaya ako dahil magkasama na kayong muli ni Rosalind. Nakangiting wika ng ginang at matapos ang kanilang pag-uusap ay sinaraduhan na rin ng ginang ang pinto ng sasakyan at tuluyan na siyang umalis. Pagkaalis ni Miss Sanchez ay bumalik ng muli si Boss Mateo sa kinaroroonan ni Rosalind. Are you ready? Tanong ni Mateo kay Rosalind. Medyo casual lang suot ni Mateo ngayon at hindi naka super corporate attire kaya naman mas maaliwalas ang kanyang itsura. Nahihiya namang sumagot si Rosalind. Opo. Sagot niya at saka niyaya na rin siya ni Mateo paakyat ng private lane. Gusto pa sana mag-usisa ni Rosalind kung sino ba yung babae ngunit naisip niyang wag na lang dahil hindi pa naman din sila ganong ka-close na dalawa. At isa pa ay personal life iyon ni Mateo kaya ayaw niyang usisain pa. Okay, let's go. Wika ni Mateo at saka sabay na silang sumakay sa private plane. Nang makasakay na sila, magkaharapan lang sila sa upuan kaya naman medyo nakaramdam ng hiya si Rosalind. Pero hindi niya malaman kung bakit pa parang ang gaan ng loob niya sa lalaki. Lalo pa nang mapansin niya ang libro sa tabi nito ay bigla niyang naalala si Mateo. Mahilig din po kayo magbasa ng libro, Boss M? Tanong ni Rosalind. Tumingin naman sa kanya si Boss Mateo. Yes, I love reading books. Ikaw? Tanong naman sa kanya ni Boss Mateo. Ang totoo po niyan, wala talaga. Pero kung yung mommy ko magbabasa para sa akin, gustong gusto ko po ang mga libro. Ang mommy mo? Opo. Nung bata po kasi ako, bago ako matulog, lagi kaming binabasahan ni mommy ng mga libro. Kaming dalawa po ng kapatid ko. Pero wala na po siya ngayon. Iniwan niya na kami at hindi na babalik pa. What do you mean hindi na babalik pa? Tanong ni Mateo. Patay na po ang mommy ko. Tapos ang daddy naman namin, nakakulong. Kaya naman kami na lang talaga ng kapatid ko magkasama ngayon sa buhay. Actually, may kaibigan din nga ako dati na sobrang hilig magbasa ng libro. Nakakamiss nga siya eh. Nasaan na kaya yun? Ang nakikilala ko may pinakamaganda at mamahaling mga ngiti. Pagkwento naman ni Rosalind. Alam ni Mateo na siyang tinutukoy nito kaya naman itinuloy na lang niya ang pag-usisa. Mamahaling ngiti? Bakit naman? Tanong ni Mateo. Opo, mamahaling ngiti. Kasi hindi mo naman talaga siya makikitang nakangiti dahil napakatahimik yung tao. Hindi mo mababasa ang nasa isip niya. Pero ako lang nakakapagpatawa at nakakapagpapangiti sa kanya kaya masasabi kong napakamahal ang bawat ngiti niya na hindi niya talaga ibibigay sa kung kanino lamang na hindi pa niya nakakapalagayan ng loob. Habang nagkukwento nga itong si Rosalind ay hindi niya mapigilan ang mapangiti habang inaalala ang panahong iyon ng mga bata pa sila ni Mateo. Ganon din si Mateo. Kung pwede nga lang na ipagtapat niya ang totoo kay Rosalind ay nagawa niya na. Ngunit gusto muna niya kasing mabawi ang kumpanya ng mga ito at isa pa ay gusto rin niyang si Rosalind ang unang makakilala sa kanya kaya naman hindi muna siya nagpapakilala. Okay. Gets ko na kung bakit mamahalin yung mga ngiti niya. Baka naman kasi binibigay niya lang yun sa mga espesyal na tao. Katulad mo. Siguro nga. Sabi naman ni Rosalind. Nasa na ba siya ngayon? Muling tanong ni Boss Mateo. Napaisip naman si Rosalind. Hindi ko nga rin po alam Mula kasi nang di na siya pumasok sa school noon ay nawala na ako ng balita sa kanya at hindi ko na rin siya nakita. Pero sana okay na siya ngayon. Sana hindi na siya malungkot at sana may mommy na rin siya. Wala akong ibang hiling sa kanya kundi ang matutunan niyang ngumiti ng tunay. Yung hindi pilit, yung walang pinipiling pagbibigyan. Gusto ko yung maging masaya siya at ituring na espesyal ang lahat ng tao. Nang sa ganon, hindi na magiging limitado mga ngiti niya. Sana, masaya siya ngayon. Samantala, bago pa nga tuluyang maging sentimental at emotional si Rosalind, ay ibinaling na lang niya ang tanong sa isang bagay na napansin niya.
Siya nga po pala, Boss M. Bakit po hindi kasama si Miss Chelsea? Usisa ni Rosalind. Iyon din kasi ang kanina pang iniisip ni Rosalind dahil kung tutuusin, ay dapat nga si Chelsea ang kasama ngayon ni Boss M dahil siya naman ang sekretary nito at siya ay PA lamang ni Boss Mateo sa loob ng opisina. You're here. Ikaw ang gusto kong kasama. Sincero at kalmadong sagot naman ni Mateo sa kanya. Natahimik naman si Rosalind tsaka umiwas ng tingin dahil hindi niya malaman ang mararamdaman at isasagot niya sa sinabing iyon ni Mateo sa kanya. Bakit? May problema ba doon? Dagdag na tanong pa ni Mateo. Wala naman po. Baka lang po kasi sumama ang loob sa akin ni Miss Chelsea dahil siya dapat ang kasama niyo dahil siya naman talaga ang sekretarya niyo at hindi ako. Nag-aalala ang sagot ni Rosalind. I'm the boss, kaya ako masusunod, okay? Don't worry, you got me. At saka, hindi ko na rin siya sinama para may maiiwan pa rin sa office. Si Chelsea nang bahala doon. Ngumiti na lang si Rosalind at pilit na lang kinukumbinsi ang kanyang sarili. Okay po, sabi niyo eh. Sagot niya at nag-focus na lang sa pagmasid sa labas ng bintana. Ilang oras din ang itinagal nila sa ere nang magland na ang kanilang sinasakyang eroplano. Nalubong naman sila kaagad ng limo ni Mateo at doon sila sumakay patungo sa hotel na titigilan nila habang naroon sila sa Bangkok. Diretso mo na sa hotel. Utos ni Mateo sa driver at mabilis namang sumunod ito. Okay boss, sagot ng driver. Nang makarating na sila sa pinakasakat na hotel doon ay bumaba na sila at nagtungo na sa reception. Nakasunod lang si Rosalind sa kanyang boss habang si Mateo naman ay animoy sikat na celebrity na kapag kada may madaanan na tao ay hindi nila mapigilang hindi mapalingon sa lalaki. Malakas naman talaga kasi ang karisma ng lalaking ito. Kaya halos lahat ay nahuhumaling dito at iyon ang iniiwasan ni Rosalind na mangyari. Kumuha ng 2 room si Mateo dahil alam niyang hindi magiging komportable si Rosalind kung magsasama sila sa iisang kwarto. Kaya nang maisaayos na nila ang kanilang mga gamit ay minabuti muna ni Mateo na yayain na munang kumain si Rosalind sa isa sa pinakamasikat na restaurant doon sa Bangkok. Dahil total hapon na rin naman na makarating sila at saktong-sakto na sa dinner. Nang makalabas si Rosalind sa kanyang kwarto na nakasuot ng red fitted dress, ay ilang segundo ring napatulala sa kanya si Boss Mateo. Halos malaglag na ang kanyang panga, lalo pa nang maalala niya yung unang gabi na may mangyari sa kanilang dalawa. Sa isip niya ay napakalaki talaga ng ipinagbago ngayon ni Rosalind, lalo na sa kanyang pisikal na kaanyuan. Ayaw na rin niya itong lubayan para na rin hindi na bumalik pa si Rosalind sa dati niyang racket sa bar para maprotektahan niya na ang dalaga. Sino ba naman nga ang hindi mahuhumaling sa taglay na karisma ni Rosalind na parang halos lahat ay nasa kanya na. Kaya naman ngayon ay kailangang pigilan ni Boss Mateo ang kanyang sarili dahil baka kung ano pang isipin sa kanya ni Rosalind. Boss M, let's go? Sabi ni Rosalind. Kung hindi pa nga magsasalita si Rosalind na hindi pa babalik sa wisyo si Boss Mateo. Yeah, okay, let's go. Utal niyang sabi. Nang makarating sila sa restaurant ay nakapag-advance order na pala si Boss Mateo dahil nakaready na ang pagkain nila doon. Wow, ready na po palang pagkain natin? Namamanghang sabi naman ni Rosalind na makarating na sila sa loob. Oo, para hindi na tayo naghihintay. Sagot naman ni Mateo at hinilan niya ng upuan ni Rosalind tsaka sabay na silang naupo. Napansin naman ni Rosalind na pasta lang ang in-order ni Mateo para sa kanyang sarili. Pasta lang ang kakainin mo, Boss M? Tanong ni Rosalind. Bigla na lamang niyang naalala ang kanyang dating kaklase na mahilig ding magbaon ng pasta kaya pa simpleng napangiti si Rosalind. What's funny? Takang tanong naman ni Boss Mateo kay Rosalind. Wala po. May naaalala lang ulit ako. Sige na po, kain na tayo. Napailing at napangisi na lang si Mateo dahil alam naman niyang siya ang naalala ni Rosalind dahil sa pasta. 2 araw lang sila doon sa Bangkok kaya naman sa loob ng 2 araw na yon ay kailangan nilang ma-close ang deal sa kanilang target investor. Samantala, kinabukasan na makapahinga na ng maayos ay nagtungo na rin sila sa meeting place with Mr. Chongson. Ilang oras lang itinagal noon at naging smooth lang din ang kanilang pag-uusap.
Wala ngang kahirap-hirap na na-close nila ang deal kaya naman tuwang-tuwa si Rosalind. Matapos ang 2 araw na bakasyon ay bumalik na silang muli ng Pilipinas. Dahil ang habol naman nila ngayon ay ang one-time big event ng mga business tycoon sa isang araw. At kabilang doon si Boss Mateo na dadalo. Siyempre, kasama ulit si Rosalind. Binigyan lang din niya si Rosalind ng 1 araw na pahinga nang makabalik sila ng Pilipinas at matapos noon ay bumalik na rin sila sa trabaho. Pagkapasok pa nga lang niya ay kaagad na siyang inasar ni Aryan. "Oh, kamusta naman ang bakasyon?" Mukhang type ko ni boss ah." Pabirunit ang sabi. Nagbuntong hininga naman si Rosalind sabay irap. "Type ka dyan. Paano niyo naman po nasabi?" "Hindi naman po. Mabait lang po talaga si Boss M." Sumagot naman si Rosalind. "Pero feeling ko lang ha. Kasi napapansin ko rin ang mga tingin lagi sa'yo ni boss. Para ka matutunaw." Sabi pa ni Aryan. "Ganon? Pero wala naman ako napapansin kakaiba sa kanya. Akala ko nga nung unay stricto at masungit siya pero nung 2 araw namin sa Bangkok, doon ko napatunayang mabait naman pala siya." Pagtatanggol naman ni Rosalind sa kanyang boss. Kung sa bagay. Pero kung sakaling umamin sa'yo si boss, may pag-asa ba?" Pasimple namang natawa si Rosalind dahil sa mga tanong na yon sa kanya ni Aryan. Alam mo Miss Aryan, isang lalaki lang nagpatibok ng puso ko. At hanggang ngayon ay umaasa pa rin ako na muli kami magkikita. At isa pa, hindi naman ako basta-bastang bumibigay sa isang lalaki nang dahil lang sa mabait siya. Makilatis din ako kung talaga bang nararapat siya sa akin. Paliwanag naman ni Rosalind. "Nako, mukhang mahihirapan pa yata sa'yo si Boss Mateo ah." Tawang-tawang sabi naman ni Miss Aryan. "Ano po bang ibig niyong sabihin?" Tanong naman ni Rosalind at doon ay nagkwento na nga rin si Miss Aryan. "Ganyan kasi yan kapag maganda ang bago. Mabait yan si boss, pero talaga namang sobrang lakas ng appeal sa mga babae. Mga babae na lang kasi ang unang bumibigay sa kanya dahil sino ba naman kasi hindi mahuhulog sa kanya ubod naman kasi ng gwapo. Kaya nga sinasabi ko mukha siyang mahihirapan sa'yo dahil binabaliwala mo lang ang mga pagpapapansin niya sa'yo." "Nako Miss Aryan, ito ha, aaminin ko sa'yo. NBSB kaya ako at never pa ako humanga sa isang lalaki nang dahil lang sa itsura. Hindi naman po kasi ako doon nakabase. Siyempre, bonus na rin po yun, diba? Kung mabait at maginoo rin yung lalaki. Pero ako kasi, hindi naman ako marupok at kaagad bumibigay sa mga simpleng pambobola at pagpapapansin. At saka, hindi naman po siguro ako tipo ni Boss M dahil sa yaman at itsura niyang yon, dapat mayaman din ang nababagay sa kanya. Yung mala prinsesa o mala modelo yung datingan." Sagot naman ni Rosalind. "Alam mo ba Rosalind, napag-uusapan na lamang din natin. Hindi naman ganyan si Boss M dati eh. Yung laging mukhang seryoso, masungit, hindi siya ganyan. Simula na maghiwalay sila ni Miss Alex, yung ex-girlfriend niya 3 years ago, nagkaganyan na siya. Parang naging bugnutin na." Pabulong na sabi ni Miss Aryan dahil baka may makarinig sa kanila. Ayaw na ayaw kasi ni Mateo na pinag-uusapan pa yung naging issue na yon, na alam naman ng lahat dahil bumalik lang ang galit niya sa kanyang dating nobya. Samantala, kahit sabihin ngayon ni Rosalind na wala siyang pakialam sa kanyang boss kung may gusto ba ito sa kanya o wala, sa sinabi ni Miss Aryan ngayon ay para bang bigla siyang naging interesado. Bigla siyang naintriga kung bakit sila nagkahiwalay nung Miss Alex at kung sino ba ang may kasalanan. Nagkanobya na pala siya? Maang-maangan niyang tanong na tila ba hindi interesado. "Oo, tumpak. Pero hindi namin bet yung ugali ng ex-girlfriend niya dahil kapag andito yun, ako, feeling entitled. Bali-balita kasi na nahuli siya ni Boss M. Na alam mo na, nakikipagtsurvahan dun sa isang matandang businessman din. And guess what? Sa kakompetensya pa talaga ni Boss M sa negosyo. O diba? Napakakapal ng pagmumukha ng babaeng yun. Kaya sana hindi na sila magkabalikan pang dalawa, no?" Sabi pa ni Miss Aryan. "Talaga? Grabe naman pala naging past ni Boss M ha. Nakakaawa naman." Tugon ni Rosalind habang nag-iisip. Simula nang malaman ni Rosalind ang kwento ng past ni Boss Mateo, ay doon niya na-realize na may pinaghuhugutan naman pala siya kaya ito ganon.
Ngunit hindi pa rin iyon basihan para husgahan niya ang nakaraan ng lalaki. At isa pa, gusto pa rin niya talaga itong makilala pa ng lubusan. Nang dumating na ang araw ng event na dadaluhan ng mga sikat na business tycoon sa bansa, ay handa na rin sina Boss Mateo at Rosalind. Posturang-postura pa nga si Rosalind habang panay naman ng papuri at kantsaw sa kanya ng kanyang kapatid na si JM. Grabe ate, mukhang tao ka ngayon na. Pabirong sabi ni JM. Inirapan naman siya ni Rosalind habang nakatingin sa salamin. Bakit hindi ba ako mukhang tao dati? Tanong naman ni Rosalind. Tao pa rin naman, pero napagtanto ko lang, nakabase talaga sa sahod ng trabahong ikakaglow up ng isang empleyado, no? Dati, sobrang stress ng itsura mo. Ngayon, grabe, mukha ka ng CEO sa isang sikat na kumpanya. Pagbibiro pa ni JM. Bigla namang natawa si Rosalind. Ang OA mo, ha? Sige ka, hindi kita ipagsasyaron doon. For sure, masasarap ang pagkain doon. Pabiruring banat ni Rosalind. Huy ate, mahiya ka naman. Isang tabi mo muna yung pagsasyaron mo at hindi basta-basta mga taong makakasama at makakasalumuha mo doon sa event. Sabi naman ni JM, baliw, syempre biro lang yun. Alam nga namang magsyaron ako doon, Eddie. Hindi lang ako ang napahiya, kundi si Boss M din. Sagot naman ni Rosalind. Dapat lang. Siya nga pala, susunduin ka ba dito ate ng Boss M mong yan? Oo daw. Sabi ko nga magta-taxi na lang ako at sa office na lang kami magkita pero ayaw niya naman. Susunduin daw niya ako at kaya binigay ko na lang yung address natin. Paliwanag naman ni Rosalind na paray pa rin ang retouch sa harapan ng salamin. Napakabait ng boss mong yun ate, no? Parang sa isang iglap umalwan yung buhay natin na makapasok ka sa kumpanya niya. Teka, what if ate, matagal ka na pala niyang kilala? Tapos siya pala yung nagpapadala dito dati ng mga groceries at appliances. Tapos, di ba sabi mo, di mo naman matandaan na nag-apply ka sa company niya? What if talagang siya yung naghanap sa'yo at tumulong sa'yo makapasok doon? Hindi sa pinag-overthink kita ate ha, pero parang gano'n na nga eh. Sandali namang napaisip si Rosalind. Sa katunayan ay wala naman talagang basihan ng konklusyon na ito ng kanyang kapatid na si JM. Pero paano nga kung tama siya? Kaya bigla naman siya napaisip kung sino nga ba talaga si Boss M na yon. Alam mo may punto ka naman eh. Kasi alam mo, nung una ko siyang makita, aminado ako na tulala ako nun eh. Mukha nga siyang pamilyar. Pero hindi ko nga matandaan kung saan ko ba siya nakita. As in, familiar siya sa akin. Imposible namang maging si Mate. Biglang natigilan si Rosalind nang maalala niya bigla ang dating kaklaseng si Mateo. Kahit anong gawin niyang isip, para bang napaka-imposible na maging si Mateo ayon. Pero nang maalala niya na mahilig din itong magbasa ng libro at kumain ng pasta, doon ay parang nagkakahinala na rin siya. Pero ayaw niya muna rin pakasiguro si Rosalind dahil para sa kanya ay napaka-imposible pa rin mangyari yon. Kaya naman binago na lamang niya ang usapan nila ni JM. Ano yun ate? Sakto naman ay bumusina na sa tapat. At marahil ay si Boss Mateo na iyon. Ay wala, sige na, aalis na ako. Mukhang andyan na siya. Sagot naman ni Rosalind at saka tuluyan ang lumabas ng bahay. Sige ate, ingat ka. Nang makasakay na siya ng sasakyan ni Boss Mateo ay pasimple siyang napatitig sa lalaki. Iyon pa rin kasi iniisip niya. What if nga, kung ang lalaking ito ngayon ay isa sa pinakamayamang negosyante sa bansa, ay walang iba kundi si Mateo pala. Nakatitig lang siya kay Mateo hanggang sa mapuna na siya ng lalaki. Oh, kanina ka pa nakatitig sa akin ha, may problema ba? O baka naman nagagwapuhan ka lang sa akin? Tanong ni Boss Mateo sabay ngiti. Mabilis namang umiwas ng tingin si Rosalind at naman niyang nag-init ang kanyang mga pisngi dahil sa hiya. Ay, wala po, napatingin lang po, sagot niya. Ngumisi na lamang si Boss Mateo at itunuan na lamang muli ang pansin sa pagmamaneho. Muling sumilip sa kanya si Rosalind dahil ang totoo, hindi na maalis sa kanyang isip ang kanyang pagdududa na baka nga si Boss M at si Mateo ay iisa. Samantala na makarating na sila sa events hall, ay pinagbuksan na si Rosalind ni Mateo ng pintuan at iniabot ang mga kamay nito. Sabay silang pumasok sa loob ng si Rosalind ay mahigpit pa rin na nakakapit sa braso ni Mateo.
Huli siyang umaten sa mga ganito nung bata pa siya kasama ang kanyang mommy at daddy. Kaya hindi na iba sa kanya ang mga ganitong pagtitipon, ngunit aminado siya na mas nakakakaba ngayon. Mga bago na rin ang mga mukha at wala na yung mga ibang negosyante na naging kasabayan ng kanyang mga magulang, kaya naman walang makakakilala sa kanya doon. Nang makakuha na sila ng wine ay nagsalapitan na rin sa kanila ang mga ibang kaibigang negosyante doon ni Boss Mateo, kabilang ng ex-girlfriend niya si Alex. "Matt, it's been a while. Kamusta ka na?" bungad ni Alex. Solo lang siya bilang representative ng kanyang mga magulang. Kaagad niyang binesos si Mateo na para bang walang masamang ginawa sa lalaking 3 taon nang nakaraan. Habang si Mateo naman ay blanco lang ang reaksyon. Ayaw na sana niyang makausap tong si Alex, ngunit dahil maraming media doon, ay ayaw naman niyang mapahiya ang babae, kaya nakipagplastika na lang din siya dito. "Oh, I'm good." Matipid na sagot naman ni Mateo, habang palingalinga lang ang mga mata. Sinyales na hindi siya interesadong makausap si Alex. Napatingin naman si Alex kay Rosalyn. "Is she your new girlfriend?" Taas kilay na tanong ni Alex sabay inom ng wine. "Oh, she's my secretary. By the way, maiwan ka na namin. Marami pa pala akong kailangang..." Pinigilan naman siya ni Alex. Wait, iniiwasan mo ba ako? Affected ka pa rin ba sa nagiging paghiwalay natin? 3 taon na yon, Matt. Bitter ka pa rin ba? Habang nagdidiscuss siya ng dalawa ay tahimik lamang si Rosalyn. Tinawag ni Alex si Matt na Boss M, kaya nagtaka siya na baka ang ibig sabihin ng M sa Boss M ay Mateo, na hindi naman lang niya nausisa dati dahil hindi pa siya ganitong kainteresado. "Alex, I already moved on. At ayoko na pinag-uusapan pa mga bagay na wala namang halaga. You know me. Galit ako sa mga tarantado, kaya siguro naman you know the consequences kapag ayoko sa kanila. So please stay away from me dahil wala na ako interes sa'yo. Excuse us?" Matalim at may diing sabi naman ni Mateo kay Alex. Hindi na nga ito nakaimik pa, kaya naman halos mabasag niya na ang hawak na baso sa diin ng pagkakahawak niya dito. Napatingin naman si Rosalyn sa itsura ni Mateo, at sa pagkakataong yun ay damang-dama niya ang galit ng lalaki. Maya-maya pa nang makihalubilo na sila sa iba, si Alex naman ay biglang nakaramdam ng galit. Hindi siya makakapayag na ganun-ganun lang siya ni Mateo, kaya naman gagawa siya ng paraan para mapahiya silang dalawa ni Rosalyn sa event na iyon. Sakto naman na tila pagkakataon na talagang lumapit kay Alex dahil narinig niya ang bulong-bulungan ng mga matatandang negosyante na naroon na pinag-uusapan si Rosalyn. "Itong litrato, sinensakin ng manager ng bar na yon. Siya talaga yon. Ang isa sa mga on-call na prostitute sa bar sa Malate." "Oo nga no. Nakikita ko rin ang mukha ng babaeng niya nakapaskil doon sa harap ng bar." Bulong-bulungan nila at nakisali na rin si Alex sa usapan. "Excuse me, pwede ba akong makijoin sa usapan ninyo?" Napatingin naman sa kanya ang mga matatandang lalaki. "Oh, of course, Miss Beautiful." At doon na ibinahagi na nga ng lalaking yun ang impormasyon na nalaman nila tungkol kay Rosalyn. Wala namang kamalay-malay si Rosalyn na ipinaskil pala ng kanyang kaibigang Becky ang kanyang litrato sa bar na pinagtatrabahuhan nito without her permission, kaya naman kalat na ang mukha niya, lalo na sa mga mayayamang negosyante na doon kumukuha ng babae. Dala na rin ang kalasingan ni Alex ay inagaw niya ang atensyon ng lahat para lang ipahiya doon si Rosalyn. "Hello, my fellow businessmen and women. Actually, konting patalastas lang to. That girl in silver tube dress is a prostitute." Sabay pagtapat ng ilaw kay Rosalyn. Ikinagulat naman ito ni Mateo. "Marami na siya naging customers dito. Kaya kung naghahanap kayo ng bayaran but with a class, just contact her." Pamamahiya ni Alex, sabay talsik niya sa mikropono at bumaba patungo sa kinororoonan ni Rosalyn. Pinagtinginan na nga sila ng lahat, kaya ang ginawa ni Mateo ay masinigpitan niya ang hawak kay Rosalyn. "Nagustuhan mo ba ang ginawa ko, Miss Frosty?" Pang-iinsulto pa ni Alex nang madating niya na ang harapan ng dalawa. Hindi na rin nakapagtimpi pa si Rosalyn. "Ano bang problema mo? Walang katotohanan yung sinabi mo," sabi ni Rosalyn. Inawat naman siya ni Mateo at siya nang pumagitna sa dalawa.
Alex, kung ano man tong palabas mong to, walang ibang mas nakakahiya rito kundi ikaw. You're a trash, attention seeker, and a cheater. Bakit pa hindi mo matanggap na may iba na akong gusto? Ikaw ang nagloko, diba? Kaya itigil mo na yung bibig mo dahil kahit ano pang paninira ang gawin mo, hindi na ako babalik pa sa'yo. Pagkasabing yun ay hinila na ni Mateo ang mga kamay ni Rosalind at tuluyan na ngang nilisan ang buong lugar. Tahimik lang silang pareho sa kanyang sasakyan at nagpasya naman si Mateo na doon muna isama si Rosalind sa kanyang kondo. Water? Alok ni Mateo. Tahimik lang na nakaupo sa may couch si Rosalind. Thank you. Sagot niya tsaka inaabot na ang inalok na tong tubig. About what happened earlier. Sorry. She's really mean. Kaya maging ako yung nagtataka kung bakit nga ba ako pumatol sa ganong klaseng babae. I'm sorry. Tahimik lamang si Rosalind. Naniniwala ka? Tanong ni Rosalind. Na isa kang prostitute? Tanong naman ni Mateo at tumango naman si Rosalind. Rosalind, ano man ang totoo, wala akong pakialam. Dahil isa lang ang alam ko. Isa kang mabuting tao. Isa kang mabuting babae. Sa puntong yon ay marahan ang lumapit si Mateo kay Rosalind. Namiss niya ng mga labi nito. Tinitigan niya ang buong mukha ni Rosalind habang ang babae naman ay nakatitig lang din sa kanya. Para bang kay Mateo niya nahanap ang proteksyon at pahinga na kailangan niya. Marami siyang iniisip ngayon. At maraming bagay ang gumugulo sa kanyang isipan. Ngunit sa pagkakataong to, sa mga oras na to, tanging gusto niya lang na madamay ang pag-comfort sa kanya ni Mateo. Aminado rin naman siya sa kanyang sarili na nagugustuhan na rin niya ang lalaki, kaya naman nang maidampi ni Mateo ang kanyang mga labi sa mga labi ni Rosalind ay hindi na ito nagpakita pa ng pagkontra o pag-alma. Bagkos ay sinabayan na rin niya ang galaw ng mga labing iyon ni Mateo. Hindi niya na inisip pa ang mangyayari pagkatapos nito dahil ang mahalaga sa kanya ngayon ang damdaming ito na nararamdaman niya sa kanyang kaibigang si Mateo at sa paglalim ng gabi ay tuluyan na nga rin may nangyari sa kanilang dalawa. Nang makalipas ang ilang linggo dahil sa koneksyon ni Mateo ay unti-unti na rin namamatay ang naging issue sa pagitan ni na Rosalind at Alex sa nangyari noon sa event. Naging matamlayin na din ngayon si Rosalind at napapadalas na rin ng pag-absent sa trabaho. Pero mula na may mangyari sa kanila ni Mateo ay mas naging malapit na sila sa isa't isa. Na kung tutuusin ay label na nga lang ang kulang. Isang araw nang hindi pumasok si Rosalind pagkabukas niya ng telebisyon ay sakto namang interview pala ni Mateo sa isang business talk show. Kinikilig pa nga siya habang pinapanood ang lalaki nang bigla na lang siyang matigilan sa sunod na itinanong ng host kay Mateo. Pero meron na bang nagpapakilig sa iyo ngayon, Boss M? Tanong ng host. Maraming nag-aabang sa isasagot ni Mateo at kabilang na roon si Rosalind. Umaasa nga siya, isasagot ni Mateo ay oo at siya yun at wala nang iba. No, I'm single at focus lang ako ngayon sa business. Diretsa ang sagot ni Mateo. Ang kaninang nakangiting mukha ni Rosalind ay mabilis na napalitan ng lungkot sa pag-aakalang siyang itinuturo ni Mateo. Ngayon na nagpapasaya na sa kanyang puso, pero hindi pala. Sa isip niya, sana pala hindi na lang siya umasa. Napakasakit palang umasa. Kaya naman pinatay na lang ni Rosalind ang TV at bumalik na lang sa pagkakahiga. Hindi niya naman namalayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Hindi niya alam kung saan nagmula ang lungkot. Pero ang totoo ay hindi niya malaman ang kanyang nararamdaman ngayon. Ang buong akala niya ay si Boss M na. Si Boss M na ang lalaking para sa kanya, pero hindi pa pala. Kaya naman naisip na Rosalind na huwag na lang bumalik sa trabaho. Sa katunayan ay hindi na rin niya alam kung bakit ba mas naging emosyonal siya ngayon. Hanggang sa makumpirma niyang nagdadalang tao na pala siya at sigurado siyang si Mateo ang ama nito. Nang sumunod na araw, panay na rin ang tawag ni Boss Mateo kay Rosalind. Ngunit wala siyang kamalay-malay na umalis na pala sina Rosalind at JM sa inuupahan nilang bahay at lumipat na sa probinsya ng kanilang yumaong ina. Ate, sigurado ka pa sa desisyon mo? Dapat pananagutan niya ng Boss Mat mo, sabi ni JM sa kanyang ate. Doon na nga sila tumira sa lumang bahay ng kanilang lola na matagal na rin hindi natitirahan.
Tulala na lamang si Rosalind at malalim ang iniisip. Mayaman si Boss M. Makapangyarihan. May impluwensya. Tayo, mahirap lang. Walang maipagmamalaki. Sa tingin mo ba matatanggap ako ng nanay niya o ng pamilya niya? JM, mayaman siya. Mahirap tayo. Napaka-imposible na mapanagutan niya kami dahil sa estado ng buhay natin sa kanya. Sabi naman ni Rosalind habang hinihimas-himas ang kanyang tiyan. Nauunawaan ko naman ate ang dahilan mo. Pero what if handa naman siyang panagutan ka? What if sinabi niya lang yun sa interview dahil pinoprotektahan ka niya laban dun sa Alex na yun? O kung kanino pa man? What if pinapahanap ka na ngayon? What if lang naman ate? Kasi base naman sa kwento mo sa akin about sa Boss M mo, mukha naman siya mabait. Para talagang seryoso siya sa'yo pero syempre, ikaw pa rin. Nandito lang naman ako ate, hindi kita iiwan. Kung ano man ang maging desisyon mo, susuportahan lang kita. Ako naman ang tagapagtanggol mo ngayon. Ako nang bahala sa inyo na magiging pamangkin ko. Sa sinabi naman yun ni JM ay maluha-luha naman niyang niyakap ng kanyang ating si Rosalind. Salamat JM ha, big boy ka na nga talaga. Binata ka na. Patawarin mo si ate ha. Sa halip na gumaan na yung buhay natin, lalo pa yatang nagkagulo eh. Kung bakit naman kasi iniwan-iwan pa tayo ng mga magulang natin. Hindi ko na tuloy alam. Napapagod na ako pero ayoko mapagod. Gets mo? Hindi tayo pwedeng mapagod eh. Lalaban tayo JM ha. Giginhawa din ang buhay natin. Magtutulungan tayong dalawa. At doon ay tuluyan ng lumuha ang mga mata ni Rosalind kaya naman muli siyang niyakap ni JM. Habang si Mateo naman ay patuloy pa rin ang paghahanap kina Rosalind. Malakas ang kutob niya na kaya ito biglang nawala ay marahil na panood nito ang kanyang naging interview. Pero ang totoo, sinabi lang naman talaga niya yon para protektahan niya si Rosalind. Kilala niya si Alex. At sigurado siyang hindi niya titigilan si Rosalind kaya naman nasabi niya ito sa interview. At isa pa, para sa kanya, ay hindi pa iyon ang tamang panahon para magkaaminan sila ni Rosalind. Pero ngayon na nabawi niya na ang kumpanya ni Rosalind, ay handa na rin siya magpakilala sa babae. Makalipas lamang ilang buwan, malaki na rin ang tiyan ni Rosalind. At dahil hindi na nga makakatrabaho si Rosalind, ay si JM na munang gumawa ng paraan para mabuhay sila at may pantusto sa araw-araw. Lalong-lalo na sa nalalapit na panganganak ng kanyang ate Rosalind, kaya naman pansamantala muna siyang huminto sa pag-aaral. JM, may bibilhin lang ako saglit dyan sa may bayan ha. May kulang pa kasi kaming gamit ni baby para handa na lahat kung sakaling sumakit man ang tiyan ko. Paalam ni Rosalind kay JM. Ang sabi nga sa kanya ng kanyang OB, anumang araw ay maaari na siyang manganak kaya naman kinokompleto na ni Rosalind ang kanyang gamit. Gusto mo bang samahan kita ate? Tanong naman ni JM. Naabala naman ngayon sa pag-layout at pag-i-edit sa harap ng kanyang laptop. Ito nga ang isa sa kanyang mga racket dahil magaling din naman sa ganito si JM. Nako hindi na, kaya ko na to. Mabilis lang naman ako at magpapahatid lang din ako sa tricycle ni Mang Isko. Balikan na lang para hindi na ako papara pa dun ng sasakyan. Sagot naman ni Rosalind. Tumango na lang si JM. O sige ate, chat ka na lang o tawag kapag may problema ha. O pwede ka nga lang iangkas sa motor inaangkas na kita Sige ate, ingat ka. Sagot ni JM. Okay, salamat, una na ako. At tuluyan na rin umalis si Rosalind. Wala naman siyang kamalay-malay na tatunto na pala siya ni Mateo. Kaya naman na makaalis ang tricycle na sinasakyan ni Rosalind, ay sinundan na yung kaagad ni Mateo. Sa isang mall tumigil ang tricycle at saktong pagkababa ni Rosalind, ay bigla na lamang dumaing na siya ng sakit kaya naman napaluhod na ito sa sahig. Tutulungan pa sana siya ng tricycle driver nang biglang lapitan na siya ni Mateo. Rosalind! Sambit ni Mateo kaya napatingin sa kanya si Rosalind. Boss M? Tila pumutok na rin ang kanyang panubigan kaya binuhat na siya ni Mateo patungo sa kanyang sasakyan. Halos sumigaw na nga sa sakit si Rosalind nang sa wakas ay makarating na sila sa ospital at ilang sandali pa ay inasikaso na kaagad si Rosalind.
May ideya na si Mateo na siya ang ama ng bata, base na rin sa nagawang pag-iimbestiga ng kanyang mga tao. Hindi nga mapakali sa pag-aalala at nervyos nang dumating na rin doon si JM. Boss M? Sabit naman ni JM nang makita niya si Mateo na nakaupo sa may upuan sa tabi ng OR. JM, kilala naman niya talaga ito kaya hindi na siya nag-alangan pa na banggitin ang pangalan nito. Sa puntong yun ay tinabihan na rin siya doon ni JM. Akala ko hindi ka na magpapakita. Ha? Sabagay, si ate nga palang ayaw na magpakita sa'yo. Pero Boss M, salamat tinanap mo siya. Pagkwento pa ni JM. Hahanapin ko talaga siya. Kayo. Dahil may kailangan pa akong sabihin sa kanya. At isa pa, alam ko namang anak ko ang dinadala niya. Kaya natural lang na panagutan at panindigan ko silang dalawa. Sagot naman ni Mateo. Napangiti naman sa kanya si JM. Alam kong mabuti kang tao. At alam kong mahal mo rin si ate. Hindi mo lang maamin. Sabi pa ni JM kaya hinawakan na lang ni Mateo ang ulo ni JM at ginulo-gulo ang kanyang buhok. Ilang sandali pa sa wakas ay nakaraos na rin si Rosalyn. Nang madala na silang mag-ina sa may recovery room ay pinauna na ni JM na pumasok doon si Mateo. Naabutan niya doong gising si Rosalyn habang katabi naman ang kanilang anak na isang baby boy. Rosalyn. Sandali namang natahimik si Rosalyn. Masama ang loob niya kay Mateo pero sa isip niya, ay bakit nga ba sasama ang kanyang loob? Wala naman siyang karapatan dahil hindi naman sila. Kaya naman hinarap lang din niya ito. Mateo, paano mo kami nahanap? Tanong ni Rosalyn. Kapag tadhana nang nagdesisyon na muli tayo magkita, walang makakapigil doon. Napatingin naman si Rosalyn kay Mateo na may pagtataka. Rosalyn, sa tingin ko ito ng tamang pagkakataon para sabihin ko sa iyo ang totoo. Rosalyn, ako si Mateo. Mateo Delgado. Yung dati mong kaklase na binigyan mo ng tinapay. Ha? Paano nangyari? Paano mo ako natagpuan? Remember nung nasa suite? Naging on-call girl ka, diba? Ako yun. Ako yung lalaki na kamaskaran na kasama mo ng gabing yan. Pero wala pa akong ideya nun kaya. Ikaw yun, Rosalyn. Hanggang sa mapagmasdan ko ang mukha mo habang natutulog ka. Simula nun hindi na kita tinigilan. Ako nagpapadala ng mga appliances at groceries sa inyo. Ako rin ang tumanggap sa iyo sa trabaho. At ako rin ang bumawi ng kumpanya niyo. Iyan talagang plano ko, Rosalyn. Kaya kita sinasanay sa negosyo dahil bala kong bawiin ang kumpanya niyo na isinangla ng iyong ama. At iyon din ang dahilan kung bakit hindi muna ako nagpakilala sa iyo. Pagtatapat ni Mateo, hindi naman makapaniwala si Rosalyn na tama pala ang kanyang hinala na siya nga si Mateo ang kanyang kababata. Pero paano? Sobrang matagumpay ka na ngayon? Tanong ni Rosalyn. Tinulungan ako ni Miss Sanchez. Remember yung advisor natin noong grade 2? Nung hindi na ako nagpakita sa school noon, pinuntahan niya ako sa amin. At siyang tumulong at kumupkup sa akin nang mamatay si Daddy. Siyang dahilan kung bakit nagtagumpay ako ngayon. At siya na rin ang tumayong nanay-nanayan ko. Remember sa may airport bago tayo lumipad patungo Bangkok? Siya yung babaeng sinasanggahan ko sa sasakyan. Gustong-gusto ko nga rin makita nun eh. Hindi nga malaman ni Rosalyn ang kanyang magiging reaksyon. Pero isa lang ang alam niya. Kusa nang nawala ang kanyang galit sa lalaki sa naging pag-amin nito. Hindi na rin nga nagmatigas pa noon si Rosalyn. Bagos ay ipinakilala na rin ang kanilang anak kay Mateo. Wala namang mapagsid na ng galak si Mateo nang mahawakan niya ang kanilang anak. Tapos ang mga tagpong yun, matapos magkapatawaran at magkaaminan, ay isinama na rin ni Mateo ang kanyang mag-ina at si JM sa kanyang mansyon upang ihanda na rin ang magkapatid sa muling pag-usbong ng Laksamana Corporation. Muli na rin nagkita sina Miss Sanchez at Rosalyn na halos ay may isang timbang na iluha nang muli nilang balikan ang bawat pagsubok na kanilang pinagdaanan. Muli rin nakabalik sa pag-aaral si JM dahil pangarap niya talagang magpulis at ngayon nga ay nakahanda na rin si Rosalyn at Mateo para sa kanilang
pag-iisang dibdib. Sa dami man ng kanilang pinagdaanan sa buhay, kapag tadhana ng kumilos at muling gumawa ng paraan, siguradong walang masasayang na mga oras sa muling pagtatagpo ng dalawang puso na tunay na nagmamahalan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!